Makunat, but at the same time, malambot. Napakaganda ng kulay kahit walang artificial food coloring. Para mas healthy. Ito ang ating sapin-sapin. Perfect yan kahit anong okasyon. Hello mga kasimple life! Salamat sa pagbisita. Today we're making another classic Filipino kakanin, ang sapin-sapin. Heto na ang ating mga ingredients: coconut milk, condensed milk, ube na nilaga ko na, langka, egg yolk for yellow color, buko, sugar, and of course our main ingredient, sweet rice flour or glutinous rice flour, yung malagkit. Umpisahan na natin. Balatan ng ube, tapos hiwain ng maninipis. Kinuha ko yung malapit sa balat kasi yun yung makulay. Mas kulay ube siya. Ilagay sa food processor para madurog ng pinong-pino. If food processor is not available, you can also use blender or you can just mash it manually. Malambot naman siya pagkalaga. Kailangang madurog siyang mabuti para ma-blend yung kulay sa mixture natin since we're not using food color. Ayan, napaka-vibrant ng purple. Next, let's also mash the jackfruit, our langka, para ma-blend din siyang mabuti sa mixture natin. So, gumamit lang ng food processor or blender para madurog siyang mabuti. Next, we're gonna need a large bowl. Tapos, ilagay lang dun yung ating harina, yung glutinous rice or sweet rice flour. Tapos ilagay yung asukal. Ilagay na din natin yung ating coconut milk, 2 lata. Next, yung condensed milk. Tapos haluin lang na mabuti para ma-incorporate lahat yung ating ingredients. Next, salain natin yung mixture para siguradong walang buo-buong harina. Ayan, ang dami kong buo-buo. Kaya importanteng sasalain yung mixture para siguradong smooth yung sapin-sapin natin. We're going to need 3 bowls of the same sizes to divide the mixture into 3 portions. Hindi kailangang perfect yung pagkakahati, kahit i-eyeball nyo lang siya. Beat the egg yolk, then add it to one of the bowls. Haluing mabuti. Ayan, medyo nagiging dilaw na siya. Idagdag na rin natin yung langka. Sa isang bowl, ilagay naman natin yung buko. Para sa huling mixture, inilagay ko siya sa food processor kasama ng ube. Para mas mablend siyang mabuti, tapos mas maging vibrant yung purple. Ayan, o diba, pwede na. Purple at yellow na siya. Next, pahiran ng langis ang ating non-stick pan. Very important para hindi dumikit yung sapin-sapin. Ilagay na natin yung unang layer. Pinili ko itong puti. Depende sa'yo kung anong pagkakasunod-sunod na kulay ang gusto mo. Remember, yung unang layer, siya yung magiging top mamaya kasi babalik na rin natin itong pan. Ilagay na natin sa steamer na may kumukulong tubig. It takes about 20 minutes to cook each layer depending on the size of your pan. Habang ini-steam natin siya, gumawa na tayo ng latik para sa topping. Ilagay sa kawali at pakuluin ang coconut cream. Ang technique sa paggawa ng latik, kailangan mahinang-mahina lang yung apoy tapos sige lang yung paghalo para hindi siya masunog. Ayan, ready na ang ating topping. Meron pa tayong bonus na langis, panlagay sa buhok or pamahid sa mga kasukasuan. Mukhang ready na ang ating first layer. Pwede nang ilagay yung second. Siguraduhin matigas na yung ibabaw para hindi maghalo yung dalawang kulay. Sunod na sa pin natin ay yellow. Ang bango ng langka. At ang panghuli, purple. Lilac. I feel good about this, guys. Walang food color. At ganito siya pagluto na.
Pwede na, di ba? Gumawa din ako ng isang maliit na sapin-sapin na mayroong food color para dun sa mga gustong makulay na makulay yung sapin-sapin nila. At saka para maikumpara natin yung pagkakaiba ng kulay. Purple na purple siya, ang ganda ng kulay. Ayan, ready na rin yung sapin-sapin na may food color. Mukhang ang sarap din. Next, i-ready na natin yung cake stand. Lagyan natin ng banana leaf liner para maganda yung presentation pag dinala nyo siya sa mga party nyo. Baka mapa-wow ang inyong mga friends pag nakita nila ang iyong dala. Pahiran ng langis yung banana leaf para hindi dumikit pag in-slice. I-clear natin ang mga gilid-gilid gamit ang spatula para madaling ma-release mula sa pan. Pagkatapos, ilagay yung cake stand sa ibabaw ng pan. Then, carefully flip it over. Ayan, ang ating sapin-sapin without food color. Pwede na, di ba guys? Now, the one with food color. Same thing. Flip it over at ayan na siya. Ganun lang din naman yung kulay. Yung purple lang ang parang mas deep. Nadamihan ko yatang masyado ng purple. Lastly, ilagay na natin yung topping. Latik topping for more traditional way and added aroma and looks para maganda siyang tignan. And there you have it, our homemade sapin-sapin. Makunat pero malambot with beautiful layer of colors. Without artificial food coloring, of course. If you enjoyed this recipe, please don't forget to like, subscribe, and share na rin sa inyong mga friends. Salamat ulit sa pagsuporta. Hanggang sa susunod. God bless you always. Paalam!